Nagtataka ka ba kung bakit Ilocos ang isa sa mga unang nababanggit kapag may nagtatanong, "Uy, saan tayo magbabakasyon?" I mean, compared to other provinces like Apayao, Isabela, or Abra. 'Di ba? Parang isang Ilocos sa top of mind pagdating sa tourist destination. Let me try to tell you why based on our experience. Number 1, napaka-accessible ng Ilocos. Pwede ka mag-book ng flight, mag-bus, sumama sa joiner tour, or mag-drive. Well, we chose to drive going to Ilocos at napakaganda at napakaayos ng mga kalsada. Wala masyadong traffic except of course sa La Union or Vigan area. Napakasinik din ng ruta kaya hindi ka mababagot sa biyahe. May coastal roads or yung mga kalsada na katabi mo na halos yung windmills. Kaya, in my opinion, isa ito sa mga pinaka-accessible at madaling puntahan. Number 2, maraming accommodation options. Madali kang makakahanap ng mga pwede niyong pagstayan based on your budget and travel group. May mga high-end, mid-range at budget accommodations. Agoda is your best friend. Madaming listings, except sa may Saod or Pagudpod area. Wala ka masyadong makikitang listings sa Pagudpod area, so ang tip ko ay mag-join kayo sa mga FB groups para mahanap nyo ang perfect accommodation for your group. Yun ang ginawa ko. Magpa-legit check lang kayo ha, para iwas scam sa FB. Number 3, marami kang pwedeng puntahan at gawin. Siyempre, una na dyan ang UNESCO World Heritage Site na San Agustin Church, which is also known as Paway Church. Dito yan sa Paway, Ilocos Norte. More than 300 years old na ang simbahan na to. Nakakamanghang isipin na naging witness ang simbahan na to sa history ng bayan ng Ilocos Norte at kahit maraming natural calamities na ang dumaan, this church is still standing strong. Madali lang puntahan ang Paway Church at maraming parking space sa paligid. Pagkatapos nyo bisitahin ang Paway Church, malapit na dito ang Malacanang of the North na minsan nang naging residence ng First Family. May overlooking din ng Paway Lake from the veranda. Another one on the list is Cape Bojidor na nasa bayan naman ng Burgos. The lighthouse was first lit in 1892. Actually, maraming nagsasabi na ito ang highest lighthouse sa Pilipinas. But according to Wikipedia, this is the highest elevated Spanish-era lighthouse. But still, this is also one more place to visit dahil sa history nito. Siyempre, isa rin sa pinakasikat sa Ilocos Norte ay ang mga windmills. Maraming spots na pwede kayong makita up close ang windmills. Pero isa sa pinakasikat ay ang Banggi Windmills kasi nasa shoreline sila naka-install. Going further north, nandyan naman ang Pagudpod, which is also known as Boracay of the North. Dalawa ang beach area dito, which is Saud Beach na mas tahimik at parang cove, kaya hindi masyadong maalon. At nandito rin naman ang Blue Lagoon na nasa northern tip ng Ilocos Norte. Tingnan nyo naman, ang ganda 'di ba? Maputi yung buhangin at parang nag-gradient yung kulay ng dagat. Siyempre, malapit na rin dito yung famous Patapat Bridge or Viaduct. Daanan nyo to ha. Ito lang naman ang nagko-connect ng Maharlika at MacArthur Highways from Ilocos Region to Cagayan Valley. Ang ganda rin ng bridge na to at yung feeling na habang nandito ka, pakiramdam mo nasa dulo ka na ng mainland Luzon. And lastly, Paway Sand Dunes. 4x4 ride, ATV ride at sandboarding. Ang saya nito, grabe. Tip ko lang ha, pumunta kayo ng early morning or late afternoon para hindi masyadong mainit. At baon na rin kayo ng alaksan. May isang province lang yan ha. Marami pa kaming hindi napuntahan like Bantay Abot Cave, Kapurpurawan Rock Formation at Cabigan Falls. Kaya may reason pa kaming bumalik ng Ilocos Norte. Punta naman tayo sa Ilocos Sur. Siyempre, nandyan yung Vigan, kung nasaan ang UNESCO World Heritage Site na Calle Crisologo. Para kang nagta-time travel dito.
Pumunta rin kami sa Baluarte, Hidden Garden at Santiago, Ilocos Sur. Wait, may number 4 pa. Food trip naman tayo. Andyan ang Ilocos Empanada, KBL, Puki-Puki, vegan longganisa at kape sa Amayan. Kung coffee lover ka, subukan mo to. Grabe, ang sarap. Siyempre, madami din tayong mabibili na pang souvenir at pasalubong. Try nyo dito sa Marcia's. The best to. O siya, second and third provinces na namin yan sa aming travel list. 79 more to go. Ang goal kasi namin is 82 provinces sa Pilipinas. Kaya samahan nyo kami kumpletuhin yung bucket list namin ha. Suggest naman kayo kung anong probinsya ang susunod naming pupuntahan. So ano, let's go na?